Magandang oras at magandang buhay mga katiats, mga kababayan. Ng ating bigyan reaksyon ngayon ay itong mga lumalabas ngayon sa social media ng mga insights ng ibang mga influencer na sabi nila ay tagilid daw ang Pilipinas. Ang administrasyon ni PBBM ay tagilid dahil sa si Donald Trump na ang naging presidente ng Amerika. Well, totoo nga ba ito? Atin muna panoorin ang video na ito, courtesy ng ating ka-vlogger bago tayo magbigay ng reaksyon. Ang posisyon ng Amerika sa issue ng West Philippine Sea ay nagpakita ng mas matinding suporta para sa Pilipinas at iba pang bansa sa rehiyon na may territorial disputes laban sa China. Sa panunungkulan ni US President Joe Biden, todo suporta ang Amerika sa Pilipinas, lalo na sa panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Halalan sa Amerika, tumakbong muli ang dating Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump. Ano ang magiging kalagayan at kapalaran ng Pilipinas sa West Philippine Sea kung manalo si Donald Trump? Tutulungan pa rin ba ang Pilipinas o hahayaan na lang tayong bulihin at gipitin ng China? Yan ang ating aalamin. Sa panunungkulan ni US President Joe Biden, todo suporta ang Amerika sa Pilipinas, lalo na sa panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Tila nakasandal ang Pilipinas kay Uncle Sam, kaya hesitant at pigil ang China sa paggangkin sa mga teritoryo ng Pilipinas dahil sa pangingialam ng US sa ating bansa. Sa kasalukuyan pa nga ay pinarami ang EDCA sites sa Pilipinas bilang protection sa mga military conflict at banta ng pananakop. Kamakailan lang sugatan si dating US President Donald Trump matapos siyang barilin at tamaan sa tenga sa kanyang campaign rally sa Pennsylvania. Nasawi naman ang gunman na si Thomas Matthew Crooks. Hindi malinaw ang motibo sa pagtangkang pagbaril kay Donald Trump at posibleng ito ay domestic terrorism, bagamat may mga conspiracy theories at misinformation na kumalat matapos ang insidente na may kaugnayan sa politika. Pero ayon sa investigasyon, walang katibayan na sangkot si Joe Biden sa pagtangkang pagbaril kay Donald Trump noong rally sa Pennsylvania. Ang FBI ay nag-imbestiga sa insidente bilang isang pagtatangka ng pagpaslang at posibleng domestic terrorism. Ngunit walang ebidensya na nagpapakita na si Biden o sino paman ay kasangkot sa insidente. Sa pahayag, sinabi ni Pangulong Joe Biden na walang puwang para sa ganitong uri ng karahasan sa Amerika at kinakailangang magkaisa ang bansa upang kondenahin ito. Ipinahayag din niya ang kanyang pasasalamat sa Secret Service para sa kanilang mabilis na aksyon upang mapanatiling ligtas si Trump. Sa panahon ni Donald Trump, ang posisyon ng Amerika sa issue ng West Philippine Sea ay nagpakita ng mas matinding suporta para sa Pilipinas na may territorial disputes laban sa China. Narito ang ilan sa mga pangunahing aksyon at pahayag na ginawa ng administrasyon ni Trump tungkol dito. Pinaigting ng US Navy ang kanilang Freedom of Navigation Operations sa West Philippine Sea na nagpapakita ng kanilang pagtutol sa mga inaangkin ng China sa rehiyon. Noong Hulyo 2020, opisyal na tinutulan ng administrasyon ni Trump ang halos lahat ng maritime claims ng China sa South China Sea, kasabay ng pagsuporta sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na pabor sa Pilipinas. Ito, kaya noong 2020 na taon ay hindi nakakilos ang China ng ganito ngayon. Parang wala tayong naririnig, di ba? Walang mga artificial island na ginagawa at hindi gaanong nagpapakita ng puwersang pandagat, naval forces ang China dahil sa medyo takot sila kay Donald Trump. Si Donald Trump kasi kung ikumpara natin ang personalidad kaysa kay Biden, kung sa tao pa ito, ang personality ni Trump ay agresibo at ang personality ni Biden ay parang passive, parang hindi gaanong aggressive. Kaya delikado si Trump kasi kung sabihin niya bumbahin, bubumba talaga yan kasi agresibo ang kanyang personality. Kaya noong 2020 sa pag-upo pa ni Trump na mga panahon ay hindi makakilos ang China. Hindi katulad ngayon na talagang habulan na sa WPS. Noon hindi natin yan makikita ng mga senaryo kasi nandiyan pa si Trump. Ngayon kung ang seguridad ng Pilipinas sa term ni Donald Trump ngayon ay lalong itong gumaganda at lalong meron tayong seguridad
dahil sa noong unang termino ni Trump ay protektado niya ang WPS at hindi nakakilos ang China. So, ganun pa rin. Sa pagbalik ni Trump ay walang mabago at lalong paigtingin niya ang ginawa ni Biden na ironclad na protection sa Pilipinas ay gawin niya itong sobra pa sa ironclad. Narinig ko nga noong isang araw ay merong balita na nagpadala ng mga aircraft carrier na dumaan diyan sa WPS si Donald Trump sa pag-upo pa lang niya sa unang araw as a president ay mayroong na kaagad na ginawa diyan sa WPS na nagpapakita ng presensya ang US Navy. Kaya takot ang China. Diyan pa lang takot na ang China. Kaya dito makikita natin to na hindi na mangyayari yung mga hinaharas yung ating mga fisherman, binubundol ng barko yung ating mga barko, binubumbero. Hindi na yan mangyayari kasi si Trump ay agresibo. At yan, alam yan ni Xi Jinping. Kaya mas maganda na si Donald Trump ang presidente ngayon ng Amerika. Dahil lalayo na sa atin ang China. Lalayo na yan. Kasi agresibo talaga si Donald Trump. Yan ang kanyang personalidad. Okay, patuloy natin ang video. Nagkaroon din ng military assistance and cooperation. Pinaigting ng Amerika ang kanilang military cooperation sa mga kaalyado sa rehiyon, kabilang ang Pilipinas, sa pamamagitan ng mga joint military exercises at pagpapatibay ng Mutual Defense Treaty. Economic sanctions. Nagpatupad ng mga economic sanctions ang US laban sa mga Chinese entities at individual na sangkot sa pagtatayo ng mga artificial islands at militarization sa West Philippine Sea. Ipinakita ng administrasyon ni Trump ang mas matinding pagtutol sa mga inaangkin ng China sa West Philippine Sea at mas pinagtibay ang relasyon ng Amerika sa mga kaalyado nitong bansa sa rehiyon. Kaya kung manalo si Donald Trump sa susunod na eleksyon, malamang na magpapatuloy ang suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas tungkol sa issue ng West Philippine Sea. Ayan, tama yan. Talagang patuloy ang suporta niyan, Donald Trump. Ngayon, meron lang akong ibigay na reaksyon at insight. Sa panahon ni Donald Trump ay si Digong, si Duterte ang presidente. Ayan o. At yan ang problema. Kasi si Donald Trump ay gumagawa talaga ng hakbang para sa proteksyon ng WPS. Ang problema, si Digong ay sikretong nakipag-deal sa China, sa presidente ng China. Kaya nga, meron na silang sinasabit na mga karatula na nagsasabi na Philippines is the province of China. Kaya sa panahon ni Digong, lahat ng mga inchik pumapasok na dito ng illegal, walang papilis. Baya, Davao, diyan dumadaan. Kaya nandyan yung pugo, nandyan yung mga kung ano-anong mga inchik na nariyan. Nandyan ang sikretong paggawa ng mga artificial island na nagiging military base na ngayon ng China. Kaya kahit anong gawin ni Trump noon na pagprotekta sa WPS ay mayroong sikretong ginagawa itong mga inchik. Kasi ang presidente natin ay kontra sa Amerika. Mayroon akong video na kaharap ni Digong si Xi Jinping na nagbigay siya doon ng salaysay. Nag-pledge siya na lilipat na siya ng kakampi China na hindi na Amerika. Kaya nasasayang lang ang panahon ni Trump sa panahon ni Digong. Nagipagkamayan siya, si Digong ibang isip eh. Kaya hindi match, hindi pwedeng partner si Digong at si Trump. Ang epektibong partnership ngayon, ang napakagandang partnership ay PBBM at Trump. Kasi si PBBM ay anti-China. At si Trump din ay anti-China rin. Kaya sigurado magkaroon ng sanksyon yung China na yan kay Trump sa panahon ni Trump. At hindi nakukuha ng mga produkto ang Amerikano galing China. Isa na yan sa magpabagsak sa ekonomiya ng China kapag mag-withdraw na ang Amerika ng pagbili ng produkto ng China. Okay, so kung ano man ang inyong saloobin mga
ka-TH mga kababayan, comment nyo na lang sa ating comment section at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated. Maraming salamat at ingat kayong lahat.